Grabe tong bata na to. Kaya tara, sabay-sabay natin panuurin. Let's go! Taya! Loko-loko ka Alam ko naman ang hirap ng trabaho mo eh. Di mo lang sinasabi sa akin. Alam ko lahat ng sakripisyo mo, Tay. At di mo sabihin. Darating yung araw na tayo naman ang ahon. Sagayin lang natin. Iwala at nali natin ng bawat isa. Di tayo manlalamang. Para lang umatento agad sa buhay. May tiwala ako sa Diyos. At alam ko po balang araw, magiging okay din ang lahat. Grabe yun! Ito talaga yung dapat naririnig ng mga kabataan ngayon. Nang malaman rin nila na ang buhay ay hindi lang basta-basta ganon. Na ang bawat kinakain, binabaon, ibinibili ng damit at gamit ay hindi lang nila ganon kadali nakuha o kinita. Na pinagpaguran, sikapan at talagang tumulo ang pawis dyan. Hindi yung basta makahingi lang sa magulang na kapag hindi pa naibigay yung gusto nilang bagay, grabe na magtampo sa kanika nilang nanay at tatay. Huwag naman sana ganon, lalo't hindi natin alam kung sa paanong paraan nila tayo binubuhay. Tayong mga kabataan, huwag tayong sunod sa luho kung hindi naman natin kaya. Huwag natin ipilit kung mga magulang lang din pala natin ang maiipit. Hindi lang kasi natin alam na bawat pagtanggi nila, nasasaktan din sila. Dahil bilang magulang, gusto rin talaga nila ibigay yung mga bagay na gusto mo. Ang kaso, ang kanilang kinikita ay sakto lang sa pagkain ng buo niyong pamilya. Kaya imbis na sa trabaho ay makapagpahinga, hihingi pa sila sa iyo ngayon ng dispensa at pasensya na may kurot na konsensya dahil yung nais ng anak nila ay hindi nila kaya. Kaya bilang isang anak, dapat marunong tayong umunawa na hindi porkit meron ng iba ay dapat meron din tayo. Matuto tayong makontento at magpasalamat sa kaya lang nilang ibigay sa atin. Kaya mas maiging maging matiisin at masunuring bata dahil yung mga bagay na gusto mo, hindi man nila yun maibigay sa iyo ngayon, huwag kang mag-alala. Dahil naging mabuting anak ka, mayroon kang gantimpala galing sa Kanya.